Sa tulong po ng ating Panginoon Diyos at sa pagkasangkapan po niya sa ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Manalo, katulong ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, kitang-kita po natin ang patuloy na pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo sa lahat po ng mga gawain ito. Kaya ang kapurihan ay iniaalay po natin sa Panginoon Diyos. Kami po mga naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, mga ministro, mga manggagawa at mga kusang loob na naglilingkod ay bumabati. Happy 112th anniversary po! Mga mahal po naming kaibigan, sa tuwing sumasapit po ang buwan po ng Hulyo, ay ginugunita ng Iglesia ni Cristo ang anibersaryo ng pagkakatatag po nito. At sa taon pong ito, ang Iglesia ni Cristo ay sumapit po sa kanyang ika-112 anibersaryo ng pagkakatatag. Kapatid na Dan, may mga taong nagtataka sa aral na ating sinasampalatayanan na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang nagtatagpo o founder ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas noong 1914. Itinatanong po kasi nila, paano raw pong nangyari yon? Samantalang ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa langit na po. Naitatanong po nila yan sa pag-aakala po na sa pagtatatag o sa pagtatayo o establishment ng isa pong organisasyon ay dapat nandoon physically present ang tagapagtatag or founder. Kapatid na Jerry, mga kaibigan, ang pagkakaroon po ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay katuparan ng hula ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan po ng mga hula ng ating Panginoong Jesucristo ay naitatag niya ang Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Kaya ang tunay na tagapagtatag po ng Iglesia ni Cristo na lumitaw dito sa Pilipinas, mga kaibigan, ay wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ipaglingkod po natin, ano po ang katunayan po? Ganito pong ating mababasa na nakatala sa pahayag po ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Juan, sa 10 sa talatang 16. At mayroon pa akong ibang mga tupa. Sila ay wala sa kawang narito. Akin din silang pangungunahan. Sila'y makikinig sa aking tinig, sa hinaharap ay magkakaroon ng isang kawan at isang pastor. Mga kaibigan, ito pong binasa po naming talata sa inyo ay hula o paunang pahayag o propesiya ng ating Panginoong Jesucristo noong siya po ay narito pa sa lupa. Binabanggit po niya sa kanyang pahayag ang tungkol sa other sheep o ibang mga tupa. Bakit po ang banggit ay other sheep? Sa Tagalog po ay ibang mga tupa. Sapagkat, kapatid na Jerry, mga kaibigan, ang ibang mga tupa po ay wala pa noon sa kulungan ng mga tupa o kawan na umiiral na po sa panahon na ang ating Panginoong Jesucristo ay nandito pa sa lupa. Noong unang siglo po yan, kapatid na Jerry. Hindi pa po sila kabilang sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Sino po ang kabilang na, kapatid na Dan, sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo po? Ganito naman po ang mababasa po nating sagot, kapatid na Jerry. Sana po ay subaybayan po ninyo, mga kaibigan. Itong nakatala, dito po sa aklat naman ng mga gawa, sa 2:39, ganito po ang maliwanag po nating mababasa. Sapagkat sa inyo ipinangako ang kaloob, sa inyo at sa inyong mga anak,
at sa lahat ng nasa malayong mga panahon at mga dako, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, dito po sa binasa po nating talata ng Biblia ay binabanggit po ang 30 o di kaya ay grupo ng mga tao na hinirang ng ating Panginoong Diyos na makakabilang po sa Iglesia ni Cristo sa panahong Kristiyano. At pinatutunayan din po sa binasa po nating talata na ang dalawang sa 30 o grupo ay siyang mga natawag na po noong unang siglo o noong first century o mga kaanib na po sa Iglesia ni Cristo. Sila po ang tinutukoy dito po sa banggit na sa inyo at sa inyong mga anak. Paano po yung ika-30 po, kapatid na Dan? Kapatid na Jerry, tatawagin pa lamang po sila. Kaya nga po, kung narinig po ninyo, ang banggit po sa talata ng Biblia na binasa namin ay maging ilan man ang tawagin. Saan po sila tatawagin o saan po sila magmumula, kapatid na Dan? Sila naman po, ayon sunod po sa binasa nating talata, ay tatawagin sila sa malayong mga panahon at mga dako. Balikan lang po natin, kapatid na Dan, yung binabanggit po na natawag na po noon sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Sino-sino po yung natawag na po noon o lahi po na kabilang sa Iglesia ni Cristo? Sila po ang kabilang sa lahing Hudyo at sa lahing Hintil. At yan po, mga kaibigan, ay mababasa po nating nakasulat alinsunod po sa pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Roma sa 9:24. Pakinggan po ninyo. Maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Ano po ang katunayang sila nga yung mga natawag na po noon? Saan po ba kabilang ang mga lahing Hudyo at mga lahing Hintil? Ang babasahin ko po ay itong nakasulat na pahayag ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo. Ang binabanggit po niya dito po sa Efeso sa 3:6. Pakinggan po natin. At ito ang lihim na ang mga Hintil ay magkakaroon ng kanilang buong bahagi kasama ng mga Hudyo sa lahat ng mga kayamanang mamanahin ng mga anak ng Diyos. Sila ay kapwa inakit na mapabilang o umanib sa kanyang iglesia. Narinig po ba ninyo, mga kaibigan? Alinsunod po sa binasa po naming talata ng Biblia, ang mga Hudyo at mga Hintil, Jews and Gentiles, kung tawagin, kapatid na Jerry, ay kabilang o kaanib sa iglesia ni Kristo. Subalit, balikan lamang po natin, mga kaibigan. Binanggit po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang hula na binasa po natin kanina, na meron pa siyang ibang mga tupa, na sa hinaharap o sa malayong mga panahon at mga dako ay magiging isang kawan. Ano po ang ibig sabihin, kapatid na Dan, na yung pong ibang mga tupa na nasa malayong mga dako at mga panahon ay magiging isang kawan po sila? Alin po ba ang kawan? Ang babasahin ko po ay itong nakasulat sa Aklat naman ng Mga Gawa, 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo. Napakaliwanag po niyan, kapatid na Jerry. Yan ang binabanggit po ng mga talata ng Biblia. Kaya para sagutin po ang tanong po ninyo kanina, kung ano po ang ibig sabihin na sa malayong mga panahon at mga dako o sa hinaharap, ang ibang mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo ay magiging isang kawan, ang kahulugan po noon, sila po ay magiging iglesia ni Kristo rin. Kaya lang, paano po mangyayari yung, kapatid na Dan? Kapatid na Jerry, mga kaibigan, alinsunod po sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na binasa po natin kanina. Sa unang talata po na ipinaglingkod po namin sa inyo sa Juan 16, sila po ang ibang mga tupa ay makikinig sa tinig ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag ka po nakinig sila, ay matatawag sila upang maging isang kawan o iglesia ni Kristo. Yan nga po yung itinatanong nila sa atin, kapatid na Dan. Paano raw mapapakinggan o paano marinig
ang ating Panginoong Kristo, samantalang nasa langit nga po siya. Pakinggan po ninyo, itong nakasulat dito po sa Lucas, sa 10 sa talatang 16. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Ano pong katumbas nito? Mayroon po na kapag ka pinakinggan, ay katumbas po ito ng pakikinig sa ating Panginoong Kristo. Sino po yung kapag pinakinggan po ng tao, ang katumbas po nun ay pinakikinggan nila ang ating Panginoong Kristo. Ang sagot po dyan ay mababasa naman po natin dito po sa Juan, sa 13:20. Ganitong pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Katumbas po ng pakikinig sa ating Panginoong Kristo ay ang pangangaral po ng kanyang sugo. Kaya't sa pamamagitan din po ng kanyang sugo, ay maitatatag po ng ating Panginoong Kristo ang Iglesia ni Kristo. Sabi po sa hula, sa malayong mga panahon at mga dako. Sa ating pagbabalik po mamaya, kapatid na Dan, ay ipaglingkod natin. Meron nga bang isinugo ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sa malayong mga panahon po at mga dako, na ang naging resulta po, matatatag po ang kanyang iglesia. Alamin din natin, alin po kaya ang katuparan po nito. Mga kaibigan, magbabalik po ang ating pagtalakay. Sa amin pong pinakamamahal na kapatid, ang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa amin pong mahal na pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. At sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo. Kami po na mga ministro, mga manggagawa, at mga kusang loob na naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ay bumabati po ng buong kagalakan na taos-puso sa inyo ng Happy 112th Anniversary po! Mga kaibigan, bumabati po muli kami sa lahat ng mga sumusubaybay. Sa palatuntunang ito, happy anniversary po sa pagsapit ng Iglesia sa kanyang anibersaryo. Mga kaibigan, tinalakay po natin kanina sa pamamagitan ng mga katotohanang nakasulat po sa Biblia na para po maitatag ng ating Panginoong Kristo ang kanyang Iglesia, hindi na po kailangang bumaba pa siya dito sa lupa. Una, gagamit po siya ng sugo. Ikalawa, kapag pinakinggan po ng tao, kapatid na Dan, yung pangangaral po ng sugo ng ating Panginoong Kristo ay magiging kawan. Katumbas po ay magiging iglesia ni Kristo ang tao. At ang mga tatawagin po sa kawan o magiging iglesia ni Kristo, tiniyak po kung saan magmumula. Sa malayong mga panahon po at mga dako. Kapatid na Dan, yung mga binabanggit pong yan sa ating pinag-aralan kanina, yan po ba ay natupad? Natupad po lahat yan, kapatid na Jerry. Mga kaibigan, ang katuparan po ng pagsusugo ay ang kapatid na Felix Y. Manalo. Ang katuparan naman po ng hinulaang malayong mga dako ay ang bansang Pilipinas. At ang katuparan po ng hinulaang malayong mga panahon ay 1914. Yan po ngayon ang isa-isahin po nating kapatid na Dan. Una, tungkol po sa sugo.
Ganito po ang mababasa nating nakatala. Pakinggan po ninyo ang Isayas 43, 5 hanggang sa talatang 6. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo sila. At sa timugan, huwag mo silang pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki mula sa malayo at ang aking mga anak na babae mula sa mga wakas ng lupa. Mga kaibigan, ayon po sa hula o sa paunang pahayag o propesiya, ang sabi po ng ating Panginoong Diyos sa kanyang sugo mula sa silanganan. Mga kaibigan, iyon po ang dakong pagmumulan. At narinig po ninyo, ang sabi din po sa talatang binasa po natin, mula sa mga wakas ng lupa. Iyon naman po, mga kaibigan, ang tumutukoy sa panahon. Kaya, ang tinutukoy po na malayong mga dako at mga panahon ay ang silanganan at ang mga wakas ng lupa. Saan po ba yung silanganan, kapatid na Dan? Saan po bang partikular po na dako sa silangan yon? Ang babasahin ko naman po, mga kaibigan, ay itong nakasulat dito po sa Isayas, sa 43:5, sa ibang translation po ng Biblia. Ganito po ang ating matutunghayang nakasulat. Mula sa malayong silangan, dadalin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran ay titipunin kita. Kaya po ang sagot sa tanong po ninyo, kapatid na Jerry, ay sa malayong silangan po, ito po ang partikular na dako na tinutukoy po sa silangan na dito po manggagaling ang ibang mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Dan, puntahan naman po natin yung tungkol po sa panahon. Kailan po yung tinutukoy na panahon na mga wakas po ng lupa? Ganito po ang ating mababasang pahayag na nakasulat dito po sa Mateo 24:3. Babasahin ko rin po ang mga talatang 33, 6 hanggang 8. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Kapatid na Jerry, mga kaibigan, dito po ay mapapansin po ninyo na ang mga alagad ay nagtatanong sa ating Panginoong Hesukristo. Ang itinatanong po nila ay ano ang magiging tanda ng kanyang pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Ano po ang naging tugon sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo? Pagpapatuloy ko lang po ang pagbasa sa talatang 33. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Ito pong sagot ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila. Sa makatuwid, kapatid na Dan, mayroon po munang magaganap bago po dumating ang wakas ng lupa o ang katapusan po ng sanlibutan. Tama po, kapatid na Jerry. At kung ano po ang mga palatandaang yan, ito naman po ang mababasa po natin sa mga kasunod na talata. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kapatid na Jerry, mga kaibigan, sana po ay napansin po ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Na dito po ay binabanggit niya ang mga palatandaan na kapag ka po naganap na, ay malapit na ang kanyang pagbabalik, Opo. malapit na ang katapusan ng sanlibutan. Opo. At yung panahong yun, kapatid na Dan, sana po ay naalala ng ating mga taga-subaybay, yun din yung tinutukoy na panahong mga wakas ng lupa na binanggit din po kanina, malayong mga panahon. Tama po. Opo. Yung pong mga palatandaang yan na magaganap sa panahong mga wakas ng lupa o bago dumating ang katapusan ng sanlibutan, di po ba? Yung digmaan, yung Lindol. kahirapan, Opo. yung mga kalamidad o paglindol.
Natupad po bang lahat yan, kapatid na Dar? Natupad po ito. Ito po ay itinuro na po ng sugo ng Diyos sa mga huling araw noon pa man, kapatid na Jerry. Pinatutunayan po ba maging ng mga nagsaliksik po sa Biblia, partikular na dyan sa Mateo 24, 6 hanggang 8, na ang katuparan po, yung digmaan po, ay naganap noong 1914. Ang babasahin ko po para po sa kapakanan ng ating mga viewers ay isang footnote ng Mateo 24, 6 hanggang 8. Dito po sa isang translation po ng Biblia, The Last Days Bible. Pakinggan po ninyo dito po sa page 54, ganito po ang ating mababasa. Sinabi ngayon ni Jesus sa kanyang mga tagasunod kung paano nila mahihinuha kapag ang daigdig ay talagang pumapasok na sa pagsisimula ng panahon ng paghihirap. Ang paglapit ng katapusan ng panahon ay kakikitaan ng ilang pangyayari sa daigdig na nangyayari ng sabay-sabay. Ang mga pangyayaring iyon ay una, maraming bansa na tumitindig o nag-aalsa laban sa maraming ibang bansa. Kalawa, mga kaharian na tumitindig o nag-aalsa laban sa mga kaharian. Ikatlo, mga pagkakagutom. Ikaapat, mga epidemya ng mga sakit. Ikalima, mga lindol sa iba't ibang dako. Sa Marcos Kapitulo 13, ang salitang mga kaguluhan ay ginamit ng ating Panginoon sa halip na mga epidemya ng mga sakit. Mga digmaan sa pagitan ng mga bansa o kahit sa pagitan ng mga kaharian ay karaniwan at naging karaniwang pangyayari. Itinala ng kasaysayan ang mga pagkakagutom sa iba't ibang panahon. Nagkaroon ng mga panahon ng matitinding epidemya ng mga sakit. Nagkaroon ng mga paglindol sa nakaraan. Subalit lalong dumarami sa kasalukuyang panahon. Gayunman, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na maghintay sa isang tiyak na panahon kung kailan ang lahat ng pangyayaring ito ay magiging kapansin-pansin ng sabay-sabay. Ang kauna-unahan sa gayong panahon sa kasaysayan ng daigdig ay naganap sa mga taon ng unang digmaang pandaigdig, 1914. Mga kaibigan, alinsunod po sa ating binasa, ang digmaang sumiklab noong July 27, 1914, ang talagang katuparan ng hinulaang digmaang aalingaw-ngaw. Katunayan po ito na nasa mga wakas ng lupa na nang sumiklab ang unang digmaang pandaigdig noong July 27, 1914. At kaalinsabay nga po niya, kapatid na Jerry, kaalinsabay po ng pagsiglab ng unang digmaang pangsanglibutan ay ang paglitaw naman ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Narehistro po ito sa pamahalaan dito sa Pilipinas sa eksaktong petsa July 27, 1914. Kaya po, kapatid na Jerry, ang katuparan ng hula ng ating Panginoong Jesucristo na pagtawag sa kanyang ibang mga tupa ay ang paglitaw ng Iglesia ni Cristo dito po sa bansang Pilipinas noong July 27, 1914. Sa pamamagitan ng pangangaral ng sugo ng ating Panginoong Diyos, ang kapatid na Felix Manalo. Alin naman po yung binabanggit din sa hula na malayong mga dako? Ang tinutukoy na malayong dako ay ang malayong silangan. Distingido po ba, kapatid na Dan, kung saang dako po sa malayong silangan? Dito po sa Isayas, sa 24, sa talatang 15, pakinggan po ninyo ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mga kaibigan, ang dako po sa malayong silangan na pagmumulan ng ibang mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo na magiging Iglesia ni Cristo ay mga pulo ng dagat. Alin naman po yung kinatuparan po nung binabanggit na mga pulo ng dagat? Ito po ay ang bansang Pilipinas, mga kaibigan. Natitiyak po natin ito. Bakit po natin natitiyak, kapatid na Dan, na yung katuparan nung tinutukoy po sa hula? Mga kaibigan, ang banggit ay malayong mga dako. Binanggit din sa hula, malayong silangan, ang bansa pong Pilipinas. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo po ay lumitaw sa Pilipinas.
At ang Pilipinas po ay nasa malayong silangan at ito po ay binubuo ng mga pulo ng dagat. Ano po ang katunayan na ang Pilipinas ay bansa na nasa malayong silangan? Ang babasahin ko po para sagutin ang tanong na yan, kapatid na Jerry, isang libro, isang aklat na pinamagatang Asia and the Philippines na isinulat ng isang paring Katoliko na nagngangalang Horacio de la Costa, isang historian. Ganito po ang kanyang pahayag sa page 169. Hindi maaaring mawalan ng kabuluhan na ang bansang halos nasa gitnang pangheograpiya ng malayong silangan ay ang Pilipinas. Mga kaibigan, maliwanag po ang pahayag ng may akda ng libro na binasa po namin na ang Pilipinas po ay isang bansa na nasa malayong silangan. At common knowledge din po na ang bansang Pilipinas ay binubuo ng more than 7,000 islands. Opo. Mga mahal po naming kaibigan, sa Makatwid po, natupad po ang mga hula tungkol po sa paglitaw ng Iglesia ni Cristo dito po sa bansang Pilipinas. Natupad po yung paraan. Magkakaroon po ng pagsusugo ang katuparan ng kapatid na Felix Manalo. Natupad po yung dako. Ang dako po ay malayong silangan, ang katuparan po ay bansang Pilipinas. Natupad din po yung panahon. Ang panahon po ay mga wakas ng lupa, kalinsabay ng pagsiklab ng unang digbaang pagdaigdig, ang katuparan po ay July 27, 1914. Ang katuparan po niyaon, nung mga hula na ating tinalakay, 112 taon na po ang nakararaan. Ito po ang Iglesia ni Cristo. Dito po namin kayo pinakahangad na makasama upang lahat tayo ay makapagsagawa po ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos na ikapagtatamo po natin ng kaligtasan. Sana po ay nakatulong pong muli sa inyo ang episode na ito dito sa ating tinalakay sa programang Ang Iglesia ni Cristo. Inanyayahan po namin kayong makasama sa isang panalangin bago tayo magtapos. Panginoon na aming Diyos, Opo. salamat po ng marami sa iyo, Ama, Amen. sa iginawad mong patnubay sa aming pag-aaral. Opo. Muli naming ipinagmamakaawa sa iyo. Makatulong nawa ang programang ito ng Iglesia ni Cristo Opo. sa ginagawang pagsusuri ng aming mga kababayan Amen. upang kung loloobin mo po, Ama, makasama po namin sila dito. Opo. Magawa po naming lahat ang tunay na paglilingkod po sa iyo. Opo. May pangako ka po sa amin na kaligtasan. Amen. Patuloy din naming ipinagmamakaawa sa iyo. Basbasan mo po ang kabuuan ng Iglesia. Amen. Lalo po amang papagtagumpayin. Amen. Laging mahayag sa buong mundo. Gawa ng iyong kapangyarihan po Opo. ang mga tagumpay na isinasangkap mo po rito. Amen. Basbasan din lagi ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa amin pong pinakamamahal na kapatid, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Gayon din po sa minamahal naming kapatid na pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Kami pong bumubuo ng programang Ang Iglesia ni Cristo ay malugod na bumabati po sa inyo at sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia sa buong mundo. Happy 112th anniversary po! Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.